Isang pagtuklas sa kapangyarihan ng isang salita. Sa bawat tao, may mga pagkakataon na ang buhay ay parang isang paglalakbay na tila walang katapusan. Puno ng pagsubok at mga tanong na walang kasagutan. Isang gabi, sa isang tahimik na kanto ng isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. May isang tao na nagsimula ng isang paglalakbay hindi patungkol sa lugar, kundi patungkol sa kanyang sarili. Si Marco, isang simpleng lalaking nagtatangkang hanapin ang tunay na kahulugan ng tagumpay, ay nakaranas ng isang kaganapan na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang gabi, habang naglalakad siya sa baybayin, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Hindi ito karaniwang matandang tao, may kakaibang aura siya, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Ang matandang lalaki, na may mahinahong tinig, ay nagsabi kay Marco ng isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang tagumpay ay hindi nakakamtan sa pamamagitan ng swerte. Ang tagumpay ay isang resulta ng isang simpleng bagay na matagal mo nang kinakailangan. At narito ako upang ibahagi ito sa iyo. May 7 salita na kapag inusal mo ng buo at taimtim, ay magbubukas sa iyo ng mga pintuan ng walang katapusang posibilidad. 7 salita, tanong ni Marco. Sabay lingon sa matanda. Oo, 7 salita. At sa bawat isa sa mga salitang iyon, may taglay na kapangyarihan na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Kung nais mong magbago, sundin mo ito, sagot ng matanda, na tila alam ang mga nangyayari sa buhay ni Marco. Nagpatuloy si Marco sa paglalakad. Ngunit sa kanyang isipan ay tumatak na ang mga salitang iyon. 7 salita na may kapangyarihang magbago ng kanyang buhay. Ngunit bago siya makapag-isip ng mas malalim, naglaho ang matanda sa dilim ng gabi. Iniisip ni Marco, paano kaya? At iyon ang naging unang hakbang sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at mga pagsubok. Paglalakbay ng pag-unawa. Kinabukasan, nagsimula si Marco ng isang masusing pag-iisip. Ano nga ba ang kahulugan ng 7 salitang iyon? Isang bagay na mahirap ipaliwanag sa simula. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nagsimulang maramdaman ni Marco ang epekto ng mga salitang ito sa kanyang isipan. Tinangka niyang maghanap ng mga sagot sa mga aklat, mga guro, at mga eksperto sa iba't ibang larangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, tila walang konkretong sagot na makikita sa mga aklat at aral na kanyang nabasa. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa isang parke, nakita niya ang isang maliit na bata na masayang naglalaro. Nakangiti ito at tila walang alalahanin. Napansin ni Marco na sa bawat galak ng bata, may isang bagay na tila bumangon sa kanyang puso, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Paano kung ito ang sikreto? Tanong niya sa sarili. Paano kung ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay, kundi sa simpleng kasiyahan at pasasalamat? Habang iniisip ito, napansin ni Marco ang isang piraso ng papel na tumama sa kanyang sapatos. Pagkakuha niya, nakita niyang may nakasulat na 3 salitang hindi pwedeng ipaliwanag ng karaniwan: magpasalamat, magpatawad, magsimula. Sa unang tingin, akala ni Marco ay simpleng mga salitang walang kabuluhan. Ngunit habang iniisip niya ang bawat isa sa mga salitang iyon, nagsimula siyang makaramdam ng isang bagong pananaw sa buhay. Ang unang salita, magpasalamat, ay parang isang biglaang pagliliwanag sa kanyang isipan. Bakit nga ba hindi ko naisip ito? Tanong niya sa sarili. Habang ang iba ay nagsusumikap para sa material na bagay at tagumpay, ang ilang simpleng pagpapasalamat ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas malalim na kaligayahan. Ngunit hindi lang simpleng pagpapasalamat. Kailangan itong gawin ng taos puso. At sa bawat pasasalamat ay may kasamang pagkaalam sa mga biyayang natamo sa buhay. Ang pangalawang salita, magpatawad, ay nagdala ng mas malalim na pagninilay. Si Marco, na nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan sa kanyang pamilya at mga kaibigan,
ay napagtanto na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba kundi para rin sa kanyang sariling kapayapaan. Ang pagpapatawad ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas magaan na puso at isipan. Kung nais niyang magtagumpay, kailangan niyang alisin ang mga pasanin ng nakaraan at magbigay ng pagkakataon para sa bagong simula. At ang huling salita, magsimula, ay nagsilbing tawag para kay Marco na ituloy ang kanyang mga pangarap. Hindi pwedeng maging tagumpay ang buhay kung palaging nagmamatigas at hindi handang magsimula muli. Sa bawat pagkatalo, sa bawat pagkabigo, ang mahalaga ay ang muling pagtatangkang magsimula at magpatuloy. Hindi kailangan ng perpekto, kundi ng lakas ng loob upang ituloy ang mga bagay na nagsimula na. Pag-usbong ng bagong Marco. Habang si Marco ay nagmumuni-muni sa mga salitang ito, unti-unti niyang naipamuhay ang kanilang kahulugan. Ang bawat araw ay nagsilbing bagong pagkakataon upang ipamalas ang kanyang pasasalamat. Magpatawad at magsimula muli. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, nagsimula siyang magbago. Ang Marco na dati ay puno ng pag-aalinlangan at takot sa hinaharap. Ngayon ay nagiging mas maligaya at mas determinado. Ang mga salitang kanyang natutunan mula sa matandang lalaki at ang mga simpleng aral ng pasasalamat, pagpapatawad, at pagsisimula ay naging mga gabay niya sa pagtahak sa bagong landas ng tagumpay. Ngunit isang bagay ang patuloy niyang iniisip, ang 7 salitang iyon. Ano nga ba ang buo nilang kahulugan? Conclusion, ang landas patungo sa katahimikan at tagumpay. Habang binabaybay natin ang landas ng buhay, may mga pagkakataon na tayo'y nawawala sa ating direksyon. Tila ba ang mundo ay puno ng ingay, kabiguan, at hindi pagkakaunawaan. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang natutunan ko sa paglalakbay na ito, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa kung paano natin nakikita ang ating sarili at ang ating mundo. Ang 7 salita ay isang hakbang patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating buhay. At sa bawat hakbang na ating tinatahak, tayo ay dumarating sa mas maliwanag na bukas. Ang salamat, salamat, salamat ay hindi lamang mga salita, kundi mga sandigan na nagpapalakas sa ating mga puso at isipan. Kapag pinapahalagahan natin ang bawat biyaya sa ating buhay, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, natututo tayong magpasalamat, magpatawad, at magsimula muli. Ito ang mga hakbang na magdadala sa atin patungo sa mas malalim na kahulugan ng buhay, kung saan ang bawat paghinga ay may halaga at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbago. Sa ating paglalakbay, may mga pagsubok at mga hadlang na maghahirap sa atin. Ngunit sa bawat pagsubok, natututo tayong magpatawad hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating sarili. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang lakas. Ito ang lakas na magbibigay sa atin ng kapayapaan, magpapagaan sa ating puso, at magbubukas ng pinto para sa mga bagong pagkakataon. Huwag kalimutan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakakamtan ng mag-isa. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pagkatuto, pagpapatawad, at, higit sa lahat, pasasalamat. Ngunit hindi lamang ito isang pansamantalang proseso. Ang landas patungo sa katahimikan at tagumpay ay isang patuloy na pagsusumikap. Ang bawat araw ay isang pagkakataon na muling magsimula, muling magpasalamat, at muling magpatawad, sa pamamagitan ng mindfulness o pagiging naroroon sa kasalukuyan. Matututo tayong makita ang kahulugan ng bawat sandali, hindi bilang isang pasan, kundi bilang isang pagkakataon na magtulungan tayo sa ating mga pangarap at layunin. Sa bawat hakbang na ginagawa natin, nagiging mas maligaya tayo, at mas mapayapa sa ating kaluluwa. Kung tatanungin mo ang sarili mo kung paano makakamtan ang tunay na tagumpay, ang sagot ay hindi laging makikita sa mga materyal na bagay o sa mga panandaliang kaligayahan.
Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kung paano natin binubuo ang ating buhay. Sa kung paano natin pinipili ang ating mga pananaw at mga hakbang. Hindi ito tungkol sa mga gamit, pera, o mga bagay na mayroon tayo, kundi sa kung anong halaga ang ating ibinubuo sa ating mga buhay. At kung paano natin ipinagpapasalamat ang bawat karanasan. Mabuti man o masama, ang landas patungo sa katahimikan ay isang landas ng pagsasakripisyo at pagpapatawad. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang landas ng pagtanggap sa ating mga kahinaan at lakas. Ibinubukas ng bawat hakbang ng pagpapatawad at pasasalamat ang pinto ng bagong pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas, natututo tayong tanggapin at yakapin ang ating sarili at ang ating paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga pagbabago at sa mga bagong pagkakataon. Nagiging mas matatag tayo at handa sa anumang pagsubok na maaaring dumating. Pagtingin sa hinaharap, ang landas ng patuloy na pag-unlad. Sa bawat araw na lumilipas, may mga bagong pagkakataon na dumarating. At ang ating pananaw ay patuloy na lumalawak. Sa ating patuloy na paglalakbay, mahalagang mapanatili natin ang ating mga pangarap at layunin sa ating mga puso. Sa bawat hakbang, matututo tayong maging mas maligaya at mas kontento sa ating buhay. Ang mga salitang, salamat, 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 ay magsisilbing gabay sa ating landas. At magiging tulay para sa mga bagong posibilidad at tagumpay. Hindi natin alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa atin. Ngunit sa bawat hakbang na ating ginagawa, natututo tayong magtiwala sa proseso at sa ating sarili. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon. At sa bawat pagkakataon, may mga aral na natutunan at mga paglago na nangyayari. Kaya't sa halip na mag-alala sa hinaharap, magpasalamat tayo sa kasalukuyan at magpatuloy sa pagtahak sa landas ng katotohanan at kapayapaan. Isang tawag sa pag-aksyon, sumali sa The Road to Tranquility. Sa ngayon, kung naramdaman mong may kabuntot na tawag ang mensaheng ito sa iyong puso, hinihikayat kita na samahan kami sa The Road to Tranquility. Isang kalsadang magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa ng iyong sarili at ng iyong kapaligiran. Ang kalsadang ito ay isang patuloy na landas ng personal na paglago, kung saan tinutulungan ka naming magtamo ng tunay na kapayapaan sa iyong isipan at puso. Sa pamamagitan ng pagsali sa aming komunidad, makakamtan mo ang mas mataas na antas ng kamalayan, kasiyahan, at tagumpay sa iyong buhay. Ibinubukas ng The Road to Tranquility ang mga pintuan ng mas malalim na pagninilay, mindfulness, at positibong pananaw. Matututo kang yakapin ang iyong buhay. At mas mararanasan mo ang kagalakan at kapayapaan na nararapat para sa iyo. Nais naming maging bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa katahimikan. At sa pamamagitan ng mga aral, pagsasanay, at mga gabay na matututunan mo sa aming kalsadang tinatahak, makakamtan mo ang iyong pinakamataas na potensyal. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay makakapagbigay sa iyo ng mas mataas na antas ng kamalayan. At ang bawat araw na tatahakin mo ay magiging isang pagkakataon na magpasalamat, magpatawad, at magsimula muli. Sumali sa The Road to Tranquility at simulan ang iyong personal na paglalakbay patungo sa tagumpay, kapayapaan, at kaligayahan. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang kalsadang ito ay bukas para sa iyo. Ang pagkakataon ay narito. Pumunta na at mag-umpisa sa iyong landas patungo sa katahimikan at tagumpay.